Kaya pala, kaya pala sa loob ng 3 taon namin pagkasama, di kahit kailan hindi siya naging interesado sa anniversary namin dalawa. Na palagi niyang sinasabi na hindi yun mahalaga, na wala naman daw dapat ikasaya. You should have told me earlier, Carlos, para mas naintindihan ko, para hindi ako nangangapang ganito. I cried. Kung alam ko lang noon pa, sana hindi na tayo umabot ng ganito katagal. Sana hindi ka na araw-araw pang kinakain ng konsensya, at di na rin sana tayo umabot sa puntong kailangan magkasakitan pa. Hindi ko na alam kung kaya ko pa bang humarap sa kahit sino sa kanila na hindi nahihiya. Di ko na rin alam kung kaya ko pa bang ngumiti at maging masaya. Na kahit kasing ako, alam ko, araw-araw pa rin akong bababangunguti ng konsensya. I was mad at myself and I partly blamed you for what happened, Arya. He muttered in a low voice. Wala akong ibang masisi. Hindi ko alam kung sinong sisisihin ko. Gusto kong ayusin ang pagkasama natin. Gusto kong maging masaya sa'yo pero parang may pumipigil sa akin. Kasi iniisip ko kapag ginawa ko yun, paano mga anak ko? After that incident, Lizzie was diagnosed with major depressive disorder. Kaya palagi ako nariyan para sa kanya. Kahit naaminin kong madalas na babaliwala na kita. I don't love her anymore, Arya. Pero hindi na talaga kakayanin pa ng konsensya ko kung pati sa kanya may mangyayari masama. He explained to me. I did not have the chance to absorb everything and grieve. Kasi hanggang ngayon natatakot pa rin akong aminin sa sarili kong katawagan at pagkukulang ko. Natatakot akong aminin na palpak ako bilang Carlos, bilang anak, bilang ama, at ngayon bilang asawa. He continued speaking while looking down on the floor. I really want to be the best husband for you but I still couldn't. Ang hirap-hirap pa rin. Hindi ko alam kung paano naging mabuti, lalo't nakalimutan ko na rin kung paano maging mabuti sa sarili ko. Kaya ba mas gugustuhin mong tapusin ang pagkasama na to't hiwalayan na lamang ako? He shook his head, smiling painfully at me. It is for your own good, Arya. I've hurt you so many times. I've done unforgivable things and you don't deserve this kind of marriage. Tama ka. I shouldn't marry you in the first place. Pagsang-ayon ko habang nakatitig sa kawalan. Nasa magkabilang pisngi pa rin ang bakas sa mga luhang unti-unti nang natutuyo. Alam kong di pa rin sapat ang paliwanag niya pero mas mahalaga sa akin marinig ang kanyang mga panig na siyang pinagpapasalamat ko dahil hindi niya pinagdadamot. Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi ko na sana ipagpipilitan pang sarili ko. Wala sanang nasasaktan, walang nagdurusa, walang nahihirapan at naiipit sa sitwasyong kahit sinong walay magkagustuhan. Mahal kita, Arya, at ayoko mawala ka pero alam ko, balang araw pa sasalamatan mo kung pinalaya kita. I nodded my head weakly. Sana nga, wala na akong balak bumalik pa sa party matapos na nangyari. Masyado ng pagod ang utak at katawan ko para makihalubilo pa sa ibang tao at isa pa, sa sobrang bigat ang dinadala ko hindi ko alam kung kaya ko bang pikein to. Di na ako nagreklamo pa ng si Carlos sa mismo ang ng mga luhang natuyo sa aking pisngi at pati na rin ang makeup na kumalat na sa aking mukha. Habang ginagawa niya yun nakatingin lamang ako sa ibaba na hindi ko na makaya siyang tignan sa mata. Nakakatawa nga dahil dati, halos araw-araw kong pinagdarasal na sana maging ganito kami kalapit dalawa. Gusto ko maranasang malagaan at asikasuhin niya. Pero ngayong narito na't natutupad na, parang ang layo-layo pa rin namin sa isa't isa. Stay in our room. Aniya habang inaalalay niya ako maglakad palabas ng restroom. I will prepare your bath and your clothes too. Habang naliligo ka, bababa lang din ako saglit para kumuha ng pagkain mo. Magpapaalam na rin ako kina mommy at daddy. You don't have to do that, Carlos. Bumalik ka na lang sa party and I can handle myself. Pagtanggi ko kasabay ng pagkawala sa maingat niyang pagkakahawak sa aking braso. But, Kuya, Arya! Natigil kaming dalawa sa pag-uusap at sabay na lumingon sa harapan. Nakita namin si Ayang tumatakbo papunta sa direksyon namin. Bakas ang pag-aalala at pagkataranta sa kanya mukha. Tila ng maoras maiiyak na. Aya, what's happening? Bakit ka tumatakbo? Agad siyang sinalubong ni Carlos. Kinagat ng babae ang kanyang pang-ibabang labi habang palipat-lipat ang tingin sa aming mag-asawa. Nilinga akong paningin sa kabuuan ng paligid. Ngayon ko lang napansin ang kakaibang katahimikan. Biglang nawala ang kaninang masigla at maingay na panauhin. Kuya, kanina ko pa kayo hinahanap. Aya uttered and ran her fingers through her hair frustratedly. Si Daddy, sinugod ni Luis sa ospital. Nanlaki ang mga mata namin. What? Why? Pareho naming sagot ni Carlos at bahagya pa kami nagkatinginan. Inatake siya sa puso. Yung daddy ni Anne si Mr. Alberto Contis, nanggulo sa party. Kung anong sinabi niyang kasiraan tungkol sa pamilya natin at kay Arya sa harap ng maraming tao. Aya started to cry hard while explaining. Lumipad ng aking palad sa sariling bibig. At kahit maraming tanong at labis pa ako naguguluhan, sinantabi ko muna lahat ng iyon. Mabilis kaming tumungo palabas ng mansyon.
May mga ilan-ilan pang bisitang naroon sa garden na makita nila kami para silang mga tutubi na nagkaroon ng kani-kaniyang bulungan. Sinasabi ko na nga ba, masama talaga ang kutob ko sa mga kontis taon pa man. Dinig kong bulong ng isang matandang babae negosyante sa kasamahan niya. Pati rin naman ng mga Centennial Vince at Tiborcio. We are both blinded by money and power. No wonder na naman na yun ang mga anak nila. Komento pa ng isa. Anak sa labas lang niyang si Arya. Si Carlos naman di yan magaling. Kung di lang din sa pangalang mayroon sila, hindi ko sila pakikisamahan. Wala pang pakialam sa dalawang anak niyang namatay. Well anyway, what will you expect from a good-for-nothing son? Someone in the crowd muttered before roaring with laughter. Nilingon ko si Carlos at nakita kong pagtitiim bagang niya. Kumikulot ang puso ko sa mga salitang naririnig pero mas pinili kong magbingi-bingihan. Hindi ang mga panghusga ang kailangan naming marinig sa mga panahong ito. Sumakay kami sa kotse ni Carlos. Ako'y nasa front seat habang si Ay na may nasa likod at di pa rin tumitigil sa pag-iyak. Halos paliparin na ng asawa kong kanyang sasakyan para lang mabilis kaming makarating agad sa ospital kung nasan si Daddy Vince. Nakailang beses na rin siya nagmura ng malutong dahil sumuntikan na rin kaming mabangga. Pagkarating namin sa ospital, agad naming tinakbo ang pasilyo. Sa dulo noon matatanaw ang emergency room. Naroon sa labas nakaupo si Mommy Mel na humahagulo ng iyak at si Louie na nakatayo sa kanyang tabi habang hinahagod ang likod niya. Mommy! Tumakbo si Carlos, papalapit sa kanyang ina. Nagangat ng tingin si Mommy Mel. Ngunit ang siyang kinagulat ko imbes sa lubungin niya ito ng yakap ay isang tumataginting na sampal ang ibinigay niya sa kanyang anak. This is all your fault, Carlos. Kapag may nangyaring masama ulit sa daddy mo, hindi ko na alam kung kaya pa ba kitang patawarin. Umalingaw-ngaw sa kabuuan ng lugar ang sigaw niyang iyon. Nahugot kong aking hininga, kasabay na matinding pagkahulog ng aking panga. Ang mga salitang binitawan ni Mommy Mel at ang galit na nanaot sa kanyang mga mata, tila pamilyar na sa akin. Sa kaparehong ospital, sa mismong kinatatayuan, muling nanumbalik ang nakaraan at lahat ng kamalian na naging dulot upang kung bakit kami humantong sa ganitong kalagayan. Simula ngayong araw, hindi mo na kayo pwede makipagkita o makipag-usap sa mga Centennial. Ginana ni Daddy ang paningin niya sa amin ni Chantal, ngunit mas nagtagal iyon sa akin. Sa bawat galaw at lakad niya, meron kayong bodyguard sa mga kasama. Kapag may lumapit na media para magpa-interview, huwag kayong papayag, huwag kayong magsasalita. Narinig mo yun, Arya? Huwag daw muna makikipag-usap sa mga Navarro. Baka naman mamaya yung pinag-uusapan natin dito ay sinabi mo na sa kanila, ha? Bintang pa ni Mommy na agad ko ring tinanggi kasi hindi naman talaga. Bakit ko naman gagawin yun hanggang ngayon nga? Di pa rin malinaw sa akin kung bakit bigla na lamang sila nagkasira. Akala ko magkaibigan sila para magkapatid na nga. Tapos biglang sa isang pitik lang handa silang bitawan ang malalim nilang pinagsamahan. Masamang tingin ang ipinukol sa akin ni Mommy at Ate Chantal. Kaya napayo ko na lang ako at pinaglaruan ng mga daliri. Tumikim si Daddy at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Malaki ang utang natin sa kanila. Marami rin silang koneksyon kaya hanggat maaari, kailangan natin mag-ingat. Alam ko ang likaw ng bituka niyang si Carlito. Kapag hindi sila barayan sa takdang panahon, kayang-kayang ipapatay tayo. Palihim akong napahilot sa sentido dahil sa mga sinasabi ni Daddy. Ewan ko, ama ko siya pero hindi ko kayang paniwalaan ang mga lumalabas sa salita sa bunganga niya. Sa maikling panahon nakilala ko mga Centennial bilang mabubuti at hindi mapagmataas sa tao. Wala sa itsura lang gagawa ng masama para lang sa kapangyarihan at pera. So how will you pay all the debts, Dad? Desperadang tanong ng kapatid ko. Knowing that some of our businesses are struggling too. Bumuntong hininga si Daddy at nagkiwit balikat. Cut our expenses. Kung kailangan natin ibenta mga kagamitan o itong mansyon. No way! Sabay na singhal ni Mommy at Ate Chantal. Napalingon ako sa kanila. Ganon din si Daddy kulot na kulot ang noo. Tila naiirita na. Anong no way? Sige nga mag-isip pa kayo ng ibang paraan. Paghahamon nito. Mula sa prenteng pagkakaapo sa mahabang sofa, tumayo si Mami Kalyana at lumapit sa asawa. Sinasabi ko naman sa'yo, alokin mo ng fixed marriage ang Centennial. Birds are businesses. Siguradong di yan tatanggan ni Carlito dahil isang malaking karangalan ang mapadikit sa mga Cristobal. Mas lalong lalakas at tandami ang koneksyon nila. With that, nakabahay na tayo ng utang. Nagtulungan pa kayo mas makilala sa loob at labas ng bansa. Makakabawi ang kumpanya natin. Niluwagan ni Daddy ang necktie niya bago sinamaan ng tingin si Mommy. Tanga ka ba? Nag-iisip ka bang mabuti, Kalyana? Simulat sa Paul, alam mong di sang-ayon sa ganyang paniniwala si Vince. All of his personal life should stay out of the businesses. Madali lang utuin yung kaibigan mo, ang borosyo. Magkakilala kayo simula pagkabata. Madaling gamitin ang kainaan niya laban sa kanya. There is no way we will sacrifice our whims because of your debts.
Gumawa ka ng paraan. Huwag mo ngayaan na maghirap kami. Muling litanya ni Mommy. At sino namang ipapakasal ko sa kanya? Si Chantal? There is no way I will let my daughter marry someone she doesn't love. Kalyana? Daddy fired back. Pinanliitan siya ng tingin ni Mommy at sarkasikong tumawa. At sino naman nagsabi na si Chantal ay ipapakasal natin sa mga Santanyel? Dahan-dahan gumalaw at paglingon sa aking gawi, tinuro ako. Nahigit kong aking hininga at sunod-sunod na umiling. Si Arya! She exclaimed. Daddy's piercing eyes went to me before shaking his head in disapproval. Pero alam mong anak ko lang yun sa labas. Hindi ko siya tinuturing na Saavedra. Exactly. Mommy snapped her fingers. That's my point, diborsyo. Si Arya ay pababayad natin sa kanila. It's a win-win situation for the both of you. Don't you think? Nakabayad na tayo ng utang. Makakaahon na rin ang kumpanya at mas lalo lang makikilala sa industriya. Mawawalan pa ng sampit sa pamamahay na ito. Dagdag pa ni Ate Chantal. Sang-ayon na sang-ayon sa naiisip ni Mommy. Mariin kong kinagat ang labit, pinikit ang mga mata. Hindi ko yun kakayang gawin. Kaya mo, Arya. Kayanin mo. Isipin mo na lang kailangan mong bayaran ng utang na loob mo sa amin na ilang taong pananatili mo rito. Pinag-aral ka namin. Binigyan ng magandang buhay. Tapos ngayon, kami na nangangailangan. Tatanggahin mo? Kami? Anong klase ka? Wala kang utang na loob. Umiling-iling ako. Hindi ko na gusto na naiisip nila. But partly, somehow it was tempting. Sinong tatangging matali kay Carlos kung sakasakali? I like him since the first moment I laid my eyes on him and became deeper now that I have a chance to finally get to know him. Kahit hindi ako sigurada kung pareho ba kami ng nararamdaman o sa aming dalawa'y ako lang ang nagmamahal. Kakayanin ko ba? Anda ba ako magpatali ng ganito kaaga? Anda ba akong isakripisyo ang pagiging malaya para lamang isalba ang pamilya? Carlos trusts you so much, Arya. Lahat ng nalalaman mo, you can use it against him. Isipin mo na lang na sa gagawin mong yon, merong kang isasalbang pamilya. Ate Chantal uttered and patted my head. Pamilya na siyang bumuhay sa'yo at nag-aruga. That was her last words before finally turning her back at me. Mommy Kalyana mockingly smirked. You still have a month to think thoroughly since Tiborcio still needs to convince the Santaniel too. But I'm telling you, once they agree, you have no other goddamn choice. Gulong-gulong isipan ko matapos ng pag-uusap na yon. Gusto kong tanggihan, pero hindi ako makapapaka-ipokrita para sabihin hindi ko yung nagugustuhan. Lalo pat simula nang bumalik si Carlos sa kanilang probinsya, mas naging madalas ang pag-uusap naming dalawa. Palihim lamang yun at iniingatan ko talaga na hindi malaman ni naman. Katulad ngayon, kakalabas ko ng school. Pagkawing-pagkawi ko sa bahay ay si Aziel na agad ang una kong tinawagan. I have nothing important to say. Gusto ko lang na makakausap. Gusto ko lang magkwento sa nangyari ng buong araw ko kahit wala namang espesyal doon. Patalon akong umupo sa aking kama habang ang cellphone nakatapat sa aking tenga. Nakakailang ring pa lamang ito agad nang bumungad sa akin ang napapaos at bagong gising na boses ni Carlos. He murmured. Good afternoon, Arya. How's school? My smile grew bigger as I shifted my seat on the bed. Okay lang naman. By the way, I got a perfect score in our exams. Really? Wow! He exclaimed proudly. Then, ano pa? Come on, Arya. Tell me more. Huwag ka nang mahiya. I am just here to listen. Dagdag pa niya sa malambing na boses. Kinagat ko ang pang-ibabang labi para pigilan ang mumunting tili. Tinaramdam ko ang pag-init na aking magkabilang pisngi dahil sa kilig. Umayos ako ng upo at nagsimula magkwento sa kanya, kahit na pinakawalang kwentang bagay, and he was just there, listening and reacting attentively. That was the reason why my feelings got deeper than it seems. He was gentle when it came to me. He was patient, he was willing to lend his ears and shoulder anytime. He was willing to protect me. He was the only person who cared for me genuinely. Let's just say that you're more like a sister for me, Arya, he said on the other line. And I will protect you the way I protect Aya. Pagdukoy pa niya sa kanyang bunsong kapatid na nag-aaral sa ibang bansa. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong i-react doon. Gusto kong sabihin sa kanya na ayokong ganun na nararamdaman at maging pagtingin niya sa akin. I want him to see me as a woman, a special one. But then I realized that I'm just 17 and he was 21, too young for her as of the moment. I still need to wait for a few months before I could finally tell him what I feel. Ay, hindi pa pala kita natanong. Ikaw, Carlos, kamusta ka naman dyan sa probinsya? Naayos niyo ba yung problema ninyo sa plantasyon? Tanong kong mali. Inaayos naman na kahit medyo tagilid lang ilang negosyo ngayon, Arya. Idagdag pang medyo nagtalo din kami ni Daddy kagabi. Ha? Bakit naman? Suminghap siya at matagal bago nakasagot. Arya, I can trust you, right? Paninigurado niya. Oo naman, Carlos. Kahit ano pa yan, mapagkakatiwalaan mo ko.
I reassured him, smiling from ear to ear. So pwede kitang pagkatiwalaan. Sasabihin ko ang pagkatapos ng 18th birthday mo, tatakas na ako papuntang USA? Nakulot ang aking noo. Labis na guluhan kaya mas minabuti kong ipaulit sa kanya dahil baka mamaya mali ang pagkakaintindi ko sa narinig. Pero halos doon gumuho ang aking mundo sa mga sunod niyang sinabi. Please don't tell everyone this plan. Ikaw lang ang sinabihan na nakakaalam nito. Dagdag pa niya. Hindi ko maintindihan, Carlos. Bakit ka tatakas? Bakit ka pupuntang USA? Daddy and I had a fight. Gusto niya ako mag-shift sa course ng business management. Can you imagine that, Arya? I'm already a third-year college student. Di naman niya ako pipilit doon. Inayaan niya ako kung anong gusto ko but right now, na lumalaki ang negosyo, lumalaki na rin ang problemang dapat ayusin. He wanted me to help him but I said, nariyan naman si Louie. They're on the same field. He stopped and cleared his throat. And he became really mad when I also told him that I will continue my study abroad, together with Lizzie, my girlfriend. Medyo naon lang siya na ilang buwan doon pero susunod din ako. Napabalikwas ako sa aking kinahigaan, kasabay ng paglalim ng gatla sa aking noo. Wait, what? Ulitin mo nga ang sinabi mo? Aha? Alin doon, Arya? Ang dami ko nang sinabi. He chuckled. Yung huli. I will continue my study abroad with my girlfriend, Carlos repeated. Ba't gulat na gulat ka, Arya? Parang di ka makapaniwala na may girlfriend ako. Di naman ako pangit. He roared with laughter. Di ko nasuklian ng tawang binigay niya. Tulala ako sa kawalan habang pinoproseso ang nalaman. Meron na pala siyang girlfriend. Yung kauna-unang lalaki na gusto at minahal ko. May hawak at pagmamayari na pala ng iba. Nandyan ka pa ba, Arya? Maingat at nag-aalalang tanong ni Carlos. Napapansin niyang di na ako nagsasalita. Tinikom kong labit ko marap-kurap pa ang mata. Pero tinago ang nagbabadyang luha. Oo, medyo nagulat lang ako na may girlfriend ka na pala. Never mo kasing sinabi sa akin yon. I told you once but you never believed me. Depensa pa niya. Napasimangot ako ron. Bahagya pang nanginig ang aking boses. Because I thought you were joking that time. Ang sabi mo pa marami kang asawang fictional characters from the books. Paano ko naman yun saseryosohin? Hindi ko na malayan medyo tumaas na palang aking boses. Muli siya nagpakawala ng mababang tawa. Sorry na, galit ka ba? I really thought you knew about it. Napangawi ako dahil dismayadong umiling. Kahit masakit ang puso ko sa nalaman at gustuhin ko magtampo, alam ko rin namang wala akong mapapala na hindi kailanman magiging pananagutan ni Carlos sa nararamdaman ko. Marahil ay sa akin lang talaga lahat merong ibig sabihin ng lahat ng ginagawa niya dahil gusto ko siya. Lumipas sa mga araw na naging madalas na rin ang pagtatalo ni Mommy at Daddy Kalyana. Ang balita ko kasi patuloy pa rin sinusuyo ng aking ama, si Tito Vin sa inaalok nitong fixed marriage. I wonder, alam kaya ito ni Carlos? Nanlaki ang aking mga mata at napataki pang isang palad sa bibig na may biglang napagtanto. Hindi kami po pwedeng ikasal. Meron siyang girlfriend? I couldn't marry someone who's already committed. Pwede pa naman gawin, Arya. Girlfriend pa lang yun. Di pa sila kasal. Sabat ni Chantal na bigla-bigla na lang sumulpo dito sa veranda. Tamad siyang umupo sa aking harapan. At walang paalam sumimsim sa aking juice. Itinagilid kong aking ulo para pagmasdan din siyang mabuti. Mugto ang kanyang mga mata. Malaki rin ang eye bags. Alatang hindi nakatulong na maayos. Umiyak ka? Tanong ko. Nag-aalala lang ibinaba niya ang baso bago ngumisi sa akin. Obvious ba? Hindi ko pinansin ang pagiging sarkasiko niya. Sa halip pas nang ibabaw ang pag-aaral niya sa akin. Bakit? Ano nangyari? Matagal siyang tumitig sa akin bago nagkibit balikan. Hindi ko lang matanggap na isa-isang glap ay naghihirap na tayo. My friends were slowly losing one by one and I'm scared na tuluyang mabulgar sa ibang tao na nababauntay sa utang. She heaved a sigh and massaged her forehead. Iniisip ko palang naiiyak na ako. Parang ayaw ko na lumabas ng bahay. Natutop ko ang aking bibig kasabay ng pag-iwas ng tingin sa kanya. Gusto ko sanang sabihin na maliit lang ang problema niya, but I realized that ever she feels right now are valid. Lumaki siya sa luho at marangyang pamumuhay kaya naiintindihan ko rin kung bakit ganitong frustration niya ngayon. Sana makonvince na nga ni Daddy si Tito Vince sa fixed marriage para matapos na ito. Gusto ko nang bumalik sa dating buhay na hindi kailangan magtipid at ayos lang kahit magwaldas ng pera. She groaned and her gaze met at mine. Gamitin mo ang pagmamahal mo kay Carlos, Arya. Huwag mo nga hayaang mapunta siya sa iba. Huwag mong iisipin ang girlfriend niya. Hayaan mo ibang taong magdusa. Huwag lang kami na mismong pamilya mo. Nanatili lang akong nakatitig sa kawalan. Di ako sumagot doon dahil di ko yun may papangako.
Mabait sa akin si Carlos. Hindi niya ako tinuturing na ibang tao at siya ko lamang bukod tanging nararamdaman ang pakiramdam na mahalaga ako. Matututuhan ka ring mahalin ng lalaking yon kapag mag-asawa na kayong dalawa. Tumayo na si Ate Santal pero bago siya tuluyang tumalikod at umalis, meron pa siyang binitawang salita. Think of that as your advantage. Isipin mo na lang na kapag kinasal kayo magkakaroon ka na ng sariling pamilya at di mo na kailangan limos pa ng atensyon. Di mo na rin kailangan mainggit sa iba. Di ba't pangarap mo yun, Arya? She grinned wickedly at me. And maybe I was too imprudent to believe and trust her words. Sinundan ko lang tingin ang kanyang papalayong bulto. Mahirap pang aminin sa sarili pero dahil sa sinabi niya, unti-unti na ako nakukumbinse. Narealize ko may punto siya. Di lamang sila makikinabang kundi ako rin pala. Di naman siguro masama na kahit minsan maging makasarili, hindi ba? Kaya naman na isang gabi umuwi si Daddy. Dala ang magandang balita. Maging ako'y tumalo na rin sa puso sa saya. Sa wakas, pumayag na mag-asawang Navarro sa Aloco, Kalyana. Bukas sa bukas din kakausapin na nila si Carlos. Nakangiting saan ni Daddy habang kumakain kami ng dinner. Pero hindi dapat tayo makampante. Nakikita ko medyo nagdadalawang isip pa rin ng dalawa kaya naman pinutol niya ang kanyang sinasabi at lumingon sa akin gamit ang naniningkit na mga mata. Mabilis ako nag-angat ng tingin sa kanya. Po? Bukas na bukas din luluwas tayo sa probinsya. Ikaw na mismong kakausap sa mag-asawa kung bakit gusto mong pakasalan ng anak nila. Maotoridad niyang wikat walang pagdadalawang isip akong tumango bilang pagtalima. I am sorry, Carlos, but for just this point, I am going to be narcissistic.